quantum manifestation, yan ang i-discuss natin ngayon. Tsaka yung pag-ignore sa hindi papabor sa'yo. So ito yung turo ni Yogananda, ignoring the 3D reality in quantum manifestation. So ito, maraming taong ang maling nakakaintindi rito at iniisip na kailangan nilang baliwalayin ng mga problema, utang, relasyon o anumang nangyayari sa buhay nila. Ngunit mas malalim ang ibig sabihin nito. Ano ang 3D reality? Sa manifestation community, ang 3D reality ay tumutukoy sa kasalukuyang physical world na nakikita mo gamit ang iyong 5 pandama. So yung 5 senses mo. Ang laman ng bank account mo, ang estado ng relasyon mo, ang trabaho mo ngayon, ang mga resulta na nakita mo sa kasalukuyan. So, ang focus mo dito is material talaga, 'di ba? Actually, majority talaga ng tao ganito. Minsan nga yung value, hindi minsan, parati nga yung value nila nakasalalay sa external eh. Validation, competition, status, money, wealth, relasyon, happiness, chasing happiness, 'di ba? Minsan itatopic ko yung materialism kasi kala nila yung materialism is tungkol lang to sa mga maraming ari-arian or gamit. Pero ang totoong materialism is yung masyado mong mahal yung life, which is itong matter, 'di ba? Ibang topic naman na 'yon. So, ito ang current snapshot ng buhay mo. Ayon sa manifestation teachings, ang 3D reality ay parang larawan ng mga dating paniniwala, emosyon at estado ng kamalayan na matagal mo nang hinahawakan. So kasi 'di ba, since nung bata ka pa, 'di ba, na brainwash ka nga ng paulit-ulit na ito yung mga tama. Fix kasi. 'Di ba sa 3D reality may structure. So fix talaga yung reality diyan. So ang program sa atin is programa ng culture, programa ng religions, programa ng eskwelahan, at programa ng lipunan na mag-aral ka, magtrabaho ka, mag-asawa at mag-anak at mamatay. 'Di ba? Napaka-predictable. Yan lang talaga ang programming ng lipunan. So, bakit sinasabing ignore ang 3D? Kapag may desired reality ka, so dito na papasok yung manifestation, 'di ba? Madalas mong tinitingnan na kasalukuyang sitwasyon para malaman kung gumagana ba ang manifestation. So, 'di ba kasi yung kalooban talaga, 'di ba, ang unang namimili ng choice mo. So, masyado kasi marami mga tao na apurado, 'di ba? Apurado, yung nagmamadali masyado. 'Di ba? Lagi ko sinasample 'yan. Babaguhin mo muna yung identity mo, tapos magfa-follow lahat. Yung intention mo, kilos mo, pananalita mo, asta mo, paniniwala mo sa sarili, tsaka yung tingin mo sa sarili mo is magbabago, pero gagawin mo yan consistently. So habang consistently mo siya ginagawa, obviously sa mga first 1 week or wala pa epekto, 'di ba? Tsaka mo na lang makukuha yung resulta kapag consistent ka na, 'di ba? Dun sa identity. Hindi to sa kilos kasi maraming iniisip hustle culture o hindi, yung identity na pinili mo. Kung consistent ka na doon is nagbibigay ka ng espasyo sa 3D reality na mag-collapse ito. So, halimbawa, ito sinabi, kapag may desired reality ka, madalas mong tinitingnan ang kasalukuyang sitwasyon. So yan halimbawa, gusto mong magkaroon ng successful business. Pagkatapos ng isang linggo, tinitingnan mo na ang sales mo at wala pang pagbabago. Ito yung sinasabi natin, di ba? Dahil dito, nagsimula kang mag-isip, hindi yata gumagana. Baka imposible ito, wala akong pag-asa. Sa pananaw ng manifestation, ang problema ay hindi ang mababang sales. Ang problema ay ang pagbabalik mo sa dating estado ng pag-iisip dahil sa nakita mo sa 3D reality. So, nag-i-scan ka ng threat. Ito yung sinasabi nila, survival consciousness. Yung mababang uri ng consciousness dahil para kang hayop, di ba? Yung mga hayop is nasa survival consciousness na lagi nag-i-scan ng threat. So, parang nandyan ka sa consciousness nila, living in fear, di ba? Tsaka, negativity, constant negativity.
Kasi 'di ba yun yung role ng instinct natin, 'di ba? Biological instinct tsaka subconsciousness or ego, tinatawag nila ego kasi nga para i-self-preserve yung katawan mo, 'di ba? Yung identity na tinatawag nating katawan. Ang laging mirror analogy. So dito na papasok yung espasyo bago mag-collapse yung desired reality na gusto mo. Isipin mo ang salamin. Kapag ngumiti ka, may napakaliit na pagitan bago makita ng salamin ang ngiti mo. Ganito yung larawan ng maraming manifestation teachers ang 3D reality. Unang binabago ang identity. Obviously, identity, yung chosen identity mo. Sunod, beliefs, emotions, tsaka assumptions. At pagkatapos ay saka pa lamang lilitaw ang pagbabago sa physical world. Actually, ang labanan talaga dito consistency. Kung babalik ka ba sa old version mo. Kaya nga may mga test yan, di ba? Pag nag-start ka nagbabago, tingin mo, isipin mo, minamalas ka. As in, parang katakot-takot na mga challenges yung mararanasan mo. Kasi yung challenges na yun is yun yung old version mo. Tinitest ka talaga. Actually, hindi siya test eh. Parang threshold. Hindi siya test eh. Parang ang mangyayari is inaalis ka dun sa old version mo. Tapos, lalagay ko dun sa new version mo ng paunti-unti. Or pwede rin na biglaan. Yun yung sinasabi nila quantum jump, biglaan. Kaya kapag paulit-ulit mo check kung may resulta na, para kang nagtatanong sa salamin kung bakit wala pa itong ipinapakitang bagong imahe kahit kakasimula mo palang ngumiti. Kasi consistency, 'di ba? So kung kuwari ngumiti ka sa salamin, so ngingiti din siya pabalik sa iyo. Dahil masyado kang hapit sa desired outcome, mangyayari, na-frustrate ka, lumungkot ka. Dahil lumungkot ka, i-reflect back din na salamin yan. Actually, salamin talaga yung external. What ignoring the 3D actually means, hindi ito nangangahulugang magpapanggap ka na may pera ka kahit wala. Tumigil magtrabaho dahil naniniwala kang darating ang pera. Huwag magbayad ng bills. Baliwalayin ng responsibilidad. So dito papasok yung sinasabi nilang faith, 'di ba? So kung nag-change ka ng identity, everything follows kasi yung kalooban talaga ang reflection, ang external mo pala, ang reflection ng kalooban mo. So once nagkaroon ka ng consciousness shifting or identity shifting is magbabago na yung mindset mo niyan, paano ka magsalita, kumilos, mag-isip, mga paniniwala mo magbabago na rin, 'di ba? So, magpanggap na may pera. So, doon ka na magtitiwala doon sa tsaka ka na magtitiwala ka na. Yun yung tinatawag nilang faith. Kasi nga, nagbago ka na sa kalooban. So, kahit na mag-collapse yung realidad mo, naniniwala ka na yung new version mo ang makakabuti talaga sa'yo. Actually, hindi mo focus talaga yung resulta niyan kung genuine talaga na nagbago ka sa kalooban. Kasi naniniwala ka nga sa faith, 'di ba? Yung faith kasi is yung inner trust. Hindi siya external trust, inner trust siya. Tumigil magtrabaho, huwag magbayad ng bills, baliwalay ng responsibilidad. Kaya nga sinasabi pagka nagbago ka, ang focus mo dito yung kung ano ka, 'di ba? So yun, kung ano ka doon sa pagbabago mo, yun na yung focus mo. Kuwari, gusto mong maging best version ng self mo. So yun na yung focus mo, 'di ba? Kaya nagtitiwala ka. Huwag hayaan ang kasalukuyang sitwasyon ang magdikta ng emosyon mo. Huwag baguhin ang paniniwala mo dahil lamang wala ka pang nakikitang resulta. Manatiling aligned sa desired reality habang gumagawa ng practical actions. Kasi yung desired reality, magko-collapse lang talaga yan pag coherent ka. Ibig sabihin in alignment lahat sa kalooban mo. True non-resistance. Kasi pag walang resistance, obviously nakapili ka ng desired reality mo at nag-collapse siya.
Pag may resistance sa kalooban is, di ba mapapansin nyo yan, pagka hindi nyo feel yung vibe ng tao or yung sitwasyon or yung lugar, is mararamdaman nyo yan. Yan yung sinasabi nyo intuition or gut feeling. So kapag ganyan is, di ba, ang unang magsisignal sa'yo na something off is yung kalooban. So obviously may resistance sa kalooban mo. So anything resistance sa kalooban mo is, ang mangyayari, hindi talaga maganda mangyayari. Which is, i-reflect back. Yun yung tinatawag na resistance. Ang resistance is yung off sa kalooban mo na nararamdaman mo na parang may mali. Pero actually, kung titingnan mo siya sa brighter side, yung off na nangyari is para din siya talagang self-preservation. Ibig sabihin, hindi mo nakuha yung gusto kasi hindi ka ready, di ba? Yun lang naman yun. Or hindi ka binigyan ka ng signal ng kalooban mo na umalis doon sa lugar na yon para isalba ka, di ba? Yun yung intuition na sinasabi, resistance. Dalawa kasi yung intuition para sa ikakabuti mo, yung isa naman para sa ikakasama mo. So ito, manatiling aligned sa desired reality. Yan yung sinasabi, kalooban yan, alignment. So the coherence principle. Sa maraming manifestation tissue yung mahalaga ang coherence. Ang coherence ay kapag magkatugma ang iniisip mo, nararamdaman mo, paniniwalaan mo, kinikilos mo. Pero sa akin parang mag-a-align to lahat sa kalooban talaga Kaya nga lagi nila sinasabi, identity first. Kasi yung subconsciousness, kalooban mo pa rin yan di ba? 95% sakop nun. Hanggat hindi mo na-integrate yung shadow mo, ibig sabihin yung mga trauma mo dati, or mga limiting beliefs mo, tsaka yung mga programming mo ng mga paniniwala, which is limiting beliefs nga, di ba? Na hanggang dyan ka na lang, yung mga discouragement ng mga kasama mo or mga tao sa paligid mo, di ba? Or yung sinishrink mo yung sarili mo. Meron nga dyan yung ang totoo niyan is meron ako narinig na analogy niyan, yung fear of greatness. Marami naman talagang tao na hindi naman talaga sila takot na sumubok. Ang natatakot sila yung fear of greatness. Ibig sabihin, kasi 'di ba yung old version mo is hindi ka sanay na passive ka lang, uto-uto, sumusunod sa lipunan. Tapos walang direction, wala kang leadership. So kapag naging successful ka is malaki talaga yung responsibilidad. Ibig sabihin, maraming mga tao na magre-rely sa'yo, tapos magtitiwala sa'yo, at yung parang titingalain ka. Pero hindi mo naman habol yun. Byproduct lang yun ng greatness mo. Ibig sabihin yung kagalingan mo. Kuwari, ikaw yung pinakamagaling na teacher dyan, ikaw yung pinakamagaling na police or something na ganun. So, syempre, di ba, pagka ikaw pinakamagaling, paparangalan ka or byproduct siya, di ba? So, minsan, parang isi-shrink mo yung sarili mo. Deserve ko ba to? Ginawa ko lang naman yung di ba? So, majority naman ng mga tao is ganun, fear of greatness. Isa rin yun na dapat mong i-overcome. Lalo na kung mahiyain ka since nung bata ka or introvert. Actually, guilty rin ako dyan fear of greatness sa totoo So, hindi sapat na iniisipin mong successful ka. Kailangan din kumilos ka bilang creator. Mag-upload ka ng content. Tiyan mo, naka-pattern to sa akin. Pagbutihin mo ang skills mo, manatili mo ang confidence mo kahit mababa pa ang views. So, dito nagiging coherent ang iyong state. The biggest mistake, ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao. Nagmamanifest sila ngayon, tumingin sila sa 3D bukas, walang pagbabago na walang paniniwala. Bumalik sa dating mindset. So ito yung apurado, tapos gusto instant, 'di ba? Instant yaman. Kaya ang daming na-scam ng mga Pilipino dahil ganito yung mindset na gusto instant. Meron kasi rin mga nag-share na na yung quantum jump. Totoo rin naman yun, pero
Oh, hello, wala talagang kakatok sa'yo, promise. Wala ako nakita niyan na kakatok, bigla may maleta. Hello, manifest ka na manifest. Ito na yung isang maleta, 2 milyon. Marami kasi exaggerated na tao eh. Totoo naman talaga yung quantum jump. Pero true opportunity yan. Ibig sabihin, consistent dapat yung identity mo. 'Di ba? Na napili. Kung hindi ka consistent, walang quantum jump na mangyayari, 'di ba? Dami kasi mga delusional. Oh, okay na naman yung ginagawa nila, 'di ba? Positive thinking. Paulit-ulit itong cycle. Sa manifestation perspective, hindi sila nabibigyan ng sapat na panahon upang mag-stabilize ang bagong identity. Ito yun yung mga apurado, di ba? Kaya nga consistency. Di ba nga, paano ka ba na-brainwash dati nung bata ka pa hanggang maging teenager? Di ba, through repetition? Sa school ano ba ginagawa? Through repetition. Ano ba sa culture? Magsimba ka lagi. Every Sunday, through repetition, di ba? I-celebrate mo yung festival, New Year, birthday mo, monthsary, anniversary, through repetition, di ba? Kaya nagiging normal sa inyo yan. Kaya nga sinabi ko sa inyo, believe nothing, only what benefits you, di ba? Pwede mong paniwalaan lahat ng gusto mong paniwalaan, pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin, pero hindi lahat makakabuti. Tsaka maging self-aware ka. Ito bang pinapaniwalaan ko, may benefit ba ako dito? Yun ang unang-una mong tatanungin talaga, di ba? Kaya hindi nga ako nagse-celebrate ng birthday, mga ganyan, tapos Christmas. Wala akong benefit dyan, di ba? Wala akong benefit dyan. Actually, makakasama pa nga yan kasi once na nag-celebrate ka ng anything, kinakahon mo na yung sarili mo. So, kumari, di ba, nilagyan mo ng identity sa sarili mo na as content creator lang. Kinahon mo na sarili mo, di ba? Kaya nga self-love lang talaga formula ko. Kasi kung mawala man yung identity na pinili mo, kuwari, rapper, nawala man yan, di ba? Or teacher ka, doktor ka, natanggalan ka ng lisensya, wala na yung identity mo. Paano ka na? Iyak-tawa ka na lang, di ba? Mapapakalugmok ka. Yung sinasabi kong identity, pang matagalan na. Actually, hanggang malagutan ka ng hininga. 'Di ba? Self-love eh. Sino ba yung self na 'yon? Si God, 'di ba? Kaya paulit-ulit ko 'yan. Pag narinig niyo sa ibang content creator 'yan, alam niyo kung kanino galing 'yan, 'di ba? Dito lang 'yan. Kaya ang swerte niyo talaga. Actually, maswerte din talaga ako sa inyo, 'di ba? Kayo ang inspirasyon din kaya ako 'to ginagawa. Tsaka hilig ko na rin talaga rin 'to. So, tanungin ng sarili kung natanggap ko na ang desired reality ko, paano ako mag-iisip ngayon? Mas kalmado ba ako? Mas confident ba ako? Mas grateful ba ako? So, ito yun, consistency, di ba? So, kaya nga sinasabi sa law of assumption, i-assume mo na yung desired na consciousness mo or napili mong identity. Ang layunin ay maramdaman ang estado ng taong mayroon na gusto mo bago pa ito makita sa 3D. Practical example, kung gusto mong maging successful sa TikTok, ang 3D reality mo ngayon ay 500 followers, mababang views, counting engagement. Sa halip na isipin wala akong progress, maaari mong isipin patuloy akong nag-i-improve. Ang bawat content ay hakbang papunta sa audience na gusto kong maabot. Actually, itong ganito, ginagawa mo lang siya dahil sa self-fulfillment. Ibig sabihin, galing na galing ka sa sarili mo, di ba? Byproduct na lang yung views, money, or something. Yun ibig sabihin, ginagawa mo siya dahil gusto mo talaga yung ginagawa mo. Kaya nga yung ibang mga ganito, kuwari, kagaya ko, di ba? Naghahanap pa rin pa ako ng ibang pagkakakitaan bukod sa hindi yung although focus naman ako sa mga ganito. Pero mayroon talaga mga utak talaga na hindi talaga nila natatap to. Kasi yung mga ano ko rin, yung mga naging mentor ko na ganito, yung deep diver na ganito talagang information is hindi rin sila yung mainstream eh. As in yung mga follower nila 30k. Actually si SQS nga 8 years na yun pero 4k lang yung sa YouTube niya, di ba?
Kasi actually si Jesus nga, si Jesus Christ din, 'di ba? Yung mga teachings niya, 'di ba? 12 lang yung nagtiwala sa kanya, 12 apostle lang, may trumaydor pa. Ganun 'yun pagka hindi ka mainstream. Patuloy akong nag-improve. Ang bawat content ay hakbang papunta sa audience na gusto kong maabot. Pagkatapos, mag-post pa rin, mag-aaral ng hooks, format, etc. Ito ang balance ng manifestation at practical action. Final thoughts. Sa teachings tungkol sa manifestation, ang ignoring 3D reality ay hindi pagtakas sa realidad. Actually, nasabi ko na rin to dati talaga, yung mga ganito. Yung ang iisipin mo lang talaga at pagpo-focusan yung makakabuti sa'yo. Tsaka ang formula lang talaga is self-love. Kasi, pagka mahal mo talaga sarili mo, wala talaga makaka-move sa'yo eh. As in, talagang sabihan ka ng pogi, maganda, ang cute mo naman, ang yaman mo, or kung ano pang praises dyan, criticism or judgment. Hindi ka maapektuhan. Kasi parang baliwala lang sa'yo kasi nga, ginagawa mo lang talaga yung gusto mo. Parang minsan nga mawiwirdohan ka, ha? Kayang ginagawa ko lang naman yung gusto ko. Sige na nga. Minsan ganun yun eh, parang maiisip mo or sabihan ka ng mga derogatory or kung ano pa man negatibo, baliwala na lang sa'yo yan. Titingnan mo na lang yung tao tas mag-move on ka na lang. Kasi nga yung value mo hindi nakasalalay sa external. Kasi yun yung nagagawa ng self-love talaga eh. Yung value mo is tumatayo talaga siya. Hindi siya nakadepende sa forma mo, looks mo, money mo, pera mo, or something na kung ano pang external yan. Kasi nag-going within ka eh. Ang focus mo dito internal change tsaka inner mastery kasi nga ang external mo is reflection mo rin naman talaga yan, di ba? Actually yung external lang talaga nagtuturo ng aral tungkol sa'yo. Kuwari lahat ng mga tao na nami-meet mo is for experience lang, di ba? Yung mga relasyon, kaibigan, tapos tuturuan ka lang niyan ng aral, pabalik pa rin sa'yo. Kuwari, nagkasundo kayo kasi may value ka. Tsaka may boundaries ka. Kung na-exploit ka, kasalanan mo kasi wala kang boundaries. Tsaka hinayaan mo. Hindi mo kinat-umpisa pa lang. Pinalaki mo pa yung damage. Kaya nga yung mga sinishare ko dyan na first impression last, para makat mo na agad yung taong lumabas ang red flag, paniwalaan mo, di ba? Kasi marami na akong proof niyan, hindi talaga nagbabago yung tao. Kasi nga, ang pagbabago talaga ay choice. Happiness, choice din yan. Tulungan sarili mo, choice din yan. Maging lumugmok ka dyan, magpaka-loser ka, ma-depress ka, choice din yan. Diba? Kaya nga, meron din ako shinare dati na pag ang focus mo masyadong external, magta-travel ka. Although guilty rin ako na ito nung mga 20s pa ako. Nagta-travel din naman ako. Pero for lang siya, yung parang connection sa tao. Parang ganun lang yung, pero hindi sa place talaga. Alam mo yung ganun? Connection lang sa tao. Hindi naman talaga sa place. Pero, yun nga, kasi ang perception ko, walang pinagkaiba talaga yung beach sa kwarto mo. Now, ganun ka deep to itong sinishare ko Kasi, pag nagising ka na sa realidad, yung external happiness na perception ng ibang tao, parang tingin mo na lang doon is parang illusion or alam mo yun, parang illusion. Kuwari, mag-party ka, sasayaw-sayaw, parang anong purpose? Punta ka sa concert, tapos sabay anong purpose, 'di ba? Parang minsan ganun talaga pagka nagising ka, parang hindi naman malungkot. Parang ayaw mo na ibigay yung oras mo sa mga nonsense at mga walang kwenta, 'di ba? Kahit ngayon travel dati guilty rin ako niyan kasi nga nagbabike ako ganyan, tas na-disgrasya pa ako. Sabi ko, sana kung hindi ko na lang ginawa yung mga ganun, 'di ba? Kasi walang purpose, 'di ba? Parang waste of time lang talaga.
Lalo na yung mga sinishare ko dito na parang ang maganda na lang talaga is mag-focus ka sa sarili mo. Basa-basa ka ng libro at least kahit nasa bahay ka lang, may enjoy mo talaga yung buhay mo. As in, pag nag-focus ka lang talaga sa sarili, basa-basa ka, training ka. So, ngayon, yun yung ginagawa ko, training, di ba? Yun na yung parang palit ko sa mga hobbies dati. So, yun, basta makakatuklas ka ng mga new endeavors na pwede mong matuklas tungkol sa sarili mo. Kasi continuous process yan, hindi mahihinto yan kasi buhay ka pa, di ba? So, yung self-improvement talaga na yan is hanggang kaduluduluhan talaga yan. So, again, yung pag-ignore ng reality na yan is inignore mo lang talaga yung hindi makakabuti sa'yo. Which is tama rin naman talaga yun. Tsaka subjective naman yung reality. So, paano? Hopefully may natutunan kayo dito. Peace.